Sa hilagang bahagi ng Leyte, matatagpuan ang isang bayang tahimik, ngunit may malalim na ugat ng kasaysayan, ang Babatngon. Ayon sa mga kwento ng matatanda, ang pangalang Babatngon ay nagmula sa salita na batong, na tumutukoy sa isang uri ng abaca fiber na ginagamit sa pangangaso at pangingisda noon sa baybayin ng lugar. Ipinapakita nito na bago pa man dumating ang mga dayuhan, ang pamumuhay ng mga unang naninirahan dito ay malapit sa dagat at likas yaman. Noong panahon ng kolonyalismong Espanyol, ang Babatngon ay naging mahalagang pamayanan sa paligid ng Hilagang Leyte. Itinatag ito bilang pueblo noong ika-9 siglo at naging sentro ng relihiyon at kalakalan sa mga kalapit na baryo. Isa sa mga pinakamatandang simbolo ng panahong ito ay ang simbahan ng St. Vincent Ferrer Parish Church na itinayo noong panahon ng Espanyol at nananatiling sentro ng pananampalataya ng mga Babatnganon hanggang ngayon. Dahil sa lokasyon nitong nakaharap sa dagat, naging mahalaga rin ang Babatngon sa kalakalan at paglalayag. Ang mga bangkang kahoy noon ay dumadaong dito, nagdadala ng produkto mula sa Samar at iba pang bahagi ng Visayas. Ang dagat ang nagsilbing daan ng ugnayan, kabuhayan at kultura. Sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, naranasan din ng Babatngon ang hirap ng pananakop. Maraming residente ang lumikas sa kabundukan upang umiwas sa labanan. Ngunit sa kabila nito, nanatili ang diwa ng bayanihan at tapang ng mga Babatnganon. Isang katangiang hanggang ngayon ay bahagi ng kanilang pagkakakilanlan. Pagkaraan ng digmaan, unti-unting bumangon ang Babatngon. Muling nabuhay ang agrikultura, pangingisda at kalakalan. Hanggang sa kasalukuyan, kilala ang bayan sa masaganang ani, likas na tanawin at mainit na pagtanggap sa mga bisita. Ngayon, ang Babatngon ay hindi lamang isang bayan sa mapa ng Leyte. Ito ay isang pamayanang mayaman sa kasaysayan, tradisyon at pagkakaisa. Patunay na kahit tahimik ang isang lugar, ang kanyang nakaraan ay maaaring maging malalim at makulay. Sa bawat alon na humahampas sa baybayin ng Babatngon, dala nito ang mga kwento ng nakaraan. Mga kwentong patuloy na bumubuo sa pagkakakilanlan ng bayan at ng mga taong ipinagmamalaki itong tahanan.